Meron po akong share ngayon, happy Monday nga, no? Makikibaka na naman po tayo sa traffic. Na-experience nyo na ba yung late ka na, tapos traffic pa, di ba? Red light, mainit na ulo mo, busina dito, busina doon, road rage, kaliwat kanan. And you're thinking, Lord, bakit ngayon pa naman na traffic, ano? Hindi naman, pwede naman sa ibang araw na lang. Yung daily inconveniences po na yan, mahina internet, traffic, long lines, delayed responses. Minsan po maisip natin, malas ba ako or may purpose si Lord? Sabi po sa Salmo 37:7, pumanatag ka sa piling ng Diyos at matyagang maghintay sa gagawin niya. Sabi po rito, be still and wait on the Lord. Kasi yung patience po is productive. Kasi tayo minsan iniisip natin, waiting time is wasted time. Pero unang-una po, yung frustration only reveals what's inside of us. Yung traffic po, hindi siya nagkikreate ng anger. Nire-reveal lang niya yung anger na nasa loob natin. Yung pressure, hindi po yan nakikreate ng impatience. Ini-expose lang niya impatience natin. Sabi nga sa Biblia, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Parang yung hawak ko na tong kalamansi. Pag piniga ko to, hindi naman lalabas dyan kamatis o orange juice. Yung nasa loob niya, kalamansi. Same thing po pag tayo ba'y na-press o na-pressure, kapag naipit sa traffic, kapag tayo na-bash, ano po ba yung lumalabas sa atin? May nire-reveal lang po pag tayo po'y nape-press. Okay? So yung mga daily inconveniences becomes daily inspection actually. Ginagamit ng Diyos yung small frustration na yan to show us what needs transformation. Again, yung small frustration only reveals what needs transformation. So yung pressure po doesn't produce the problem. It only reveals it. Pangalawa po, yung sinabi ko lagi, delay can become a divine appointment. Minsan tingin natin, sayang yung oras ko. Pero minsan yung delay na yon, yun yung nagpa-delay sa'yo ng konti kasi naiiwas ka sa malaking gulo, malaking problema, malaking disgrasya. You planned to go earlier, to arrive earlier, pero inalaw ni Lord mag-slow down tayo, maybe to protect us. And lastly, yung stillness po is actually a spiritual discipline. Kaya yung binasa natin kanina, be still before the Lord sa English, sabi dito, be still, hindi kapag convenient. Stillness in traffic is a training for bigger storm sa buhay. Kung hindi ka matras ni Lord sa traffic lang na maging still, paano pa pagka dumating report na magkakaroon ka ng matinding karamdaman? Ginagamit ni Lord minsan yung small inconveniences sa buhay natin for us to be still, para tayo number one, matuto magdasal, matuto mag-reflect, matuto mag-slow down, huminga na malalim at mag-pray, because in a fast world, God sometimes allows you to slow down to align to Him. Again po, instead of complaining, let's pray. Instead of scrolling, let's reflect. Instead of getting irritated, invite God at the moment. Salmo 37, versikulo 7, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Lunes na naman, matinding pakikibaka for the rest of the week. Mga tambak na deliverables, tambak na quota sa mga nasa sales team, tambak na frustration ang sasagupain namin, hindi na mawawala yan. So Lord, you're just exposing yung mga dapat baguhin sa amin. Yung madali kami mairita, madali kami magmura, madali kami mag-bash, madali kami mag-react. Lord, tulungan mo kami to slow down, tulungan mo kami to pray, to breathe, and to depend on your timing, because your timing is always perfect. Lord, help us to be still in the midst of this chaotic, fast-paced world. In Jesus' name, Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.